Yang hindi na naiwasan at umiyak na nang ikinuwento ang talambuhay niya. Kabila ng ngiti mga kadijin ay pinapakita ni Fiang at ang kanyang pagiging jolly ay akalain nyo ba meron pala siyang matinding responsibilidad na ginagampanan sa pamilya niya. Madalas natin makita si Fiang bilang isang masayahing bata, ngunit mga kadijin nang nagkwento siya ay mapapaluha ka talaga. Ikinuwento lang naman niya mga kadijin ang karanasan niya nung panahong walang-wala pa sila at karanasan niya sa pamilya niya ngayon. Alam kong ikakagulat nyo. Like, sobrang hirap na kasi umabot kami 0 talaga. Kahit yung mami ko nag-anak sa akin ng 30 years old na siya, hindi pa rin kaya ng pera. Kasi yung mami ko siya yung breadwinner ng family niya. And yung lola niya, yung mami niya kasi matanda na. Lola na talaga ng time na naabutan ko yung nanay ko. Tapos, buhay namin nung andun na si mami. Sobrang hirap lalo. Time na umuwi na si mama, sobrang hirap na ng buhay namin. Lalo pa yung si daddy. Pinapadala niya lang every month. 5, 10, a month. Yung mami ko, maabot kami sa point na 0. Kahit piso wala. Wala kami kahit piso. And then, nag-uulam kami, umagahan namin, asin. Tanghalian namin, asin. Gabihan, asin. Tapos, ano yun, parang biyente, gano'n. Pagka may bagyo, mapuputulan, mabot kami ng naputulan na kami ng kuryente. Huh? Lampara lang. You know what's lampara? Lamp. Pero made of ano siya? Wood. Hindi siya wood, lata. Can. Ganon, lampara lang. Nakakamangha mga ka-DJ ang isang Fiang na napakatatag pala sa pagsubok. Akalain nyo yun na nakaya niya? Sa murang edad mga ka-DJ, namulat na siya sa katotohanang hirap sila at kailangan niyang tumulong para sa pamilya niya. Yung social media influencer na ako, Kuno, parang doon nakapag-provide na ako sa family ko. Pero hindi naman ako yung breadwinner. Kasi ngayon, still yung daddy ko yung breadwinner sa amin. Pag yung family ko lang, kunwari pag kulang, nagpo-provide na ako. And then, sa family ng mami ko, doon nagpo-provide ako doon. Kunwari pag may hospital, ako nagbabayad ng hospital bills, bili, uniform, school ako bibili, pag allowance ako bibigay. Parang konting help lang. At marunong siyang tumanaw ng utang na loob mga ka-DJ. At kapag kamahal niya, okay lang sa kanyang ma-zero siya. O diba, nakakatuwa? Pagdating sa pamilya niya mga ka-DJ ay hindi talaga siya kakalimot at hindi siya makakatiis. Akalaan yun mga ka-DJ, ang edad niya ay 18 years old pa lang, pero ang mindset niya ay mag-provide para sa pamilya niya. Yung tito ko na yan, one of my favorite tito ko talaga yan. All my life, one of my favorite tito talaga. Kasi yung tito ko na yun, kaya nun mag-take ng bullet for me. Yeah. Kapatid yun ni mami. And then, nung time na yung tito ko na yun nagkasakit, Nene Ali, Nen, meron ka bang ano dyan, ganyan, extra yung tito mo. Nasa hospital, ganito yung lagay. Tapos nag-abot ako, syempre, for allowance nila. And then, nag-grocery ako for foods. Yung ari ng tito ko, meron na siyang tube. Parang, ewan ko ang tawag. Pero meron na siyang tube para makawiwi siya. Kasi if ever na hindi siya makawiwi, wala siya ganyan. Kaya gusto mo mag-general surgery? Yeah. Like ko, pa-operahan mo, huwag kang magdalawang isip na magpa-opera dyan. Kahit ma-zero ako, okay lang sa akin. Kasi naanin ko yung pera kong naipon kung mawawala yung tito ko na yan. Ako, parang handa akong ma-zero para sa family ko talaga. Mga ka-DJ, kailangan ng tulong ni Fiang. Ito yung pagkakataon ay ipakita natin kay Fiang na marami nagmamahal at sumusuporta sa kanya. Kaya naman mga ka-DJ, ito na yung pagkakataon na bumoto kayo sa Maya kung saan i-click nyo yung BBS Fiang. Narito ang exact instructions para makaboto. Don't forget to save Fiang. Vote, vote, vote!